Okay, so the last topic that we'll be discussing is about depreciation. So let's have first the definition of the word depreciation. So as you can see, it has something to do with the decrease in value of physical property with the passage of time. So yung sinasabi natin na physical property, sila yung mga properties na tangibles. Okay, example, land, house and lot, ayan, sasakyan, jewelries, okay? Ano pa ba? Let's say sapatos, cellphone, ayan, mga tangibles property na commonly ay ina-acquire natin. Ngayon, bakit nagde-decrease yung value ng mga properties na yan? Kasi due to the passage of time, meaning sa paglipas ng panahon, nagde-decline yung quality nung property, kaya nagde-depreciate din yung kanyang value. Pero mga anak, hindi lahat ng physical properties na pwede nating ma-acquire ay nagde-depreciate. Meron din mga properties na instead na nagde-depreciate, nag-a-appreciate. So ang kabaliktaran ng depreciation is appreciation. Okay? So kung si depreciation nababawasan yung value, si appreciation nadadagdagan yung value sa paglipas ng panahon. Kaya 'di ba sabi nga natin pagka na-appreciate ka ng isang tao, ibig sabihin mataas ang value mo para sa kanya. Okay? So example ng mga properties na nag-appreciate, we have land. Land up, yung bahay kasi nagde-depreciate yon kasi naluluma eh. 'Di ba? Kaya minsan mga anak, halimbawa meron kang binibentang property tapos may nakatayong bahay. Tapos yung bahay is medyo depreciated na, medyo luma na. Minsan nababawasan pati yung value nung lupa. Okay? Kaya mas maganda kung halimbawa may property kayo sa probinsya at merong nakatayong bahay or any infrastructure na medyo luma na at gusto niyo nang ibenta yung lupa, kung ako sa inyo, gibain niyo yung bahay para mas hindi siya makaapekto sa magiging value ng lupa. Pero kung land alone, okay, nag-a-appreciate ang lupa. Okay? So, kahit na matagal na panahon na, hindi nababawasan yung value niya, bagkos nadadagdagan pa yung value niya. Ayan, okay? Ano pa ba? Ginto. Yan, hindi yan nagde-depreciate, nag-a-appreciate yan. Kaya sa totoo lang, magandang investment din yung pagkokolekta ng mga alahas. Ayan. So, commonly, mga nagde-depreciate sa sakyan, ayan, motor, yan, nagde-depreciate yan. Cellphone, yan. Kaya wag kayong, di ba, wag kayong bili ng bagong cellphone. Hindi porke may bagong nilabas na model si iPhone. Naka-iPhone 14 ka, may lumabas na iPhone 15 the following year, magpapalit ka na agad ng cellphone. Remember, isang taon mo na rin nagamit yung iPhone 14 mo. So therefore, nag-depreciate na yon. Hindi mo na yun naibebenta sa kanyang original price. Diba? Definitely, mas mababa na yung presyo kapag naibenta mo na. So, instead na mag-invest tayo sa mga bagay na nagde-depreciate, bakit hindi na lang tayo mag-invest doon sa mga bagay na nag-a-appreciate? Okay? So, let's talk about value. Value in commercial sense is the present worth of all future profits. As you can see, nandun yung salitang future. So, ibig sabihin, hindi pa natin na-acquire. Halimbawa, may pinaplano kang bilhin na lupa sa Cavite. Halimbawa, ganyan. So, pwede mong alamin yung value niya sa market at this moment. Para alam mo more or less ano yung halaga ng lupang pinaplano mong bilhin. So, yun yung tinatawag natin na value. Ma'am, paano ko ba malalaman yung value ng lupa kung gusto kong bilhin? Actually, mga anak, may tinatawag tayong assessor's office. Lahat ng local government unit, ibig sabihin lahat ng city hall, merong assessor's office. Okay? So, pupunta ka lang doon, sasabihin mo lang yung lugar, kung saan matatagpuan yung lupa na gusto mong bilhin. Pwede mo itanong doon, ano yung true value ng lupa na yon. Para more or less, may idea ka kung reasonable ba yung presyo na binibigay ni seller sa'yo bilang buyer. Okay? Now, meron tayong iba't ibang klase ng values. The first one is the market value. Magbigay na lang ako ng example mga anak para mas
maintindihan niyo ko. Naririnig pa ba ako? Yes po, ma'am. Ayan, Yes po. sige. O, punta tayo sa market value ha. So, let's say ABS-CBN. Ayan, okay? Meron sila, as of January 1 of 2025, meron silang outstanding shares na 50. Parang halimbawa, meron silang 50 available na outstanding shares. Okay? Or yung 50 outstanding shares na yon, pwedeng yung iba doon, merong nang nagmamay-ari, may nakabili na, or pwede din naman yung sa 50 na yon, yung iba doon ay pwede pang i-purchase. Okay? Actually, isa pang magandang gawing investment, yung pagbili ng share. Yon, or yung pagbili ng stocks. Yan, okay? Kaya lang kasi fluctuating ang ekonomiya natin. Pag sinabing fluctuating, hindi tayo sure kung patuloy na tataas. Depende pa rin yan sa purchasing power ng piso versus sa dolyar. Pero dahil nga medyo may problema ang ekonomiya natin ngayon, dahil nga sa mga nararanasan ng Pilipinas na mga scandals, medyo mababa ang purchasing power ng piso versus sa dolyar. Okay? Kaya pag-aaralan din maigi kung maganda bang bumili ng share or bumili ng stocks. Okay? Ma'am, pag gusto kong bumili ng share or ng stocks, saan ako pupunta? Pupunta kayo sa Security and Exchange Commission or dun sa tinatawag natin na SEC. Okay? Kasi sila yung nakakaalam ano yung mga companies na nag-o-offer ng stocks or nag-o-offer ng shares. Okay? At doon mo malalaman anong magandang shares or anong magandang stocks ang pwedeng bilhin. Ganyan, ha? So, balik tayo dito sa market value. So, let's say merong 50 outstanding shares ang ABS-CBN as of January 1 of 2025. Ang bawat share ay may halaga na 50 million. Para makuha natin yung market value, yung halaga per share, multiply ninyo doon sa dami ng outstanding shares. So, tulad ng example natin, kung merong 50 outstanding shares times 50 million, so that is about 2.5 billion pesos. So, ibig sabihin, yung 2.5 billion pesos, yun yung market value ng ABS-CBN as of January 1 of 2025. Remember, sa susunod na taon, pwedeng mas mataas pa yung kanilang market value, pwede ding namang bumaba from the market value of the present year. Kasi mga anak, depende yan una kung tumataas ba yung presyo per share at kung ilan yung available na outstanding shares. Okay, sabihin natin mga anak na hindi gumalaw yung presyo per share pero nabawasan yung outstanding shares, bababa din yung market value nila. Okay? Or sabihin natin na dumami nga yung shares pero bumaba naman yung presyo per share, bababa din yung kanilang market value. Okay? So, yun yung market value. Depende kung ilan yung available na shares, okay? At kung magkano yung presyo per share. Ganun ha. Next, the second one, which is the utility or the use value. Ito mga anak, yung parang the more na nagmamahal ang isang bagay kapag mas maraming gumagamit. Okay? Example ha, di ba tayo, example sa bahay, di ba meron namang tap water or yung tubig gripo na tinatawag natin. Actually, yung tap water, pwede naman na natin yung inumin diretso sa gripo. Okay? Safe naman siyang inumin, sa totoo lang. Pero bakit bumibili pa rin tayo ng purified water or yung mineral water na sinasabi natin? Kasi alam natin na thinking natin na mas safe siyang inumin compare sa tap water. Okay? So as you can see, kahit nagkagastosan tayo, 'di ba? Still nag-a-avail tayo nung product na 'yon kasi alam natin na safe siyang gamitin. Okay? Another example para mas maintindihan niyo pa. Halimbawa, bibili ka ng kotse. Ayan. 'Di ba, willing kang magbayad ng additional kung meron silang i-alok na ibang features. Halimbawa, papalagay ka ng dashcam, 'di ba? Or papalagay ka ng alarm. Okay? Pag nagpalagay ka ng dashcam, pag nagpalagay ka ng alarm, alam mong additional 'yan sa babayaran mo, 'di ba? But still ina-avail mo pa rin. Bakit? Kasi sa palagay mo ay
mas safe gamitin, di ba? Kapag nasa road ka na, kung meron kang dashcam at kung meron kang alarm. Pero di ba, kung tutuusin, pwede namang bumili ka ng kotse kahit walang dashcam. Pwede namang bumili ng kotse kahit walang alarm. Okay? So, yun yung sinasabi natin na use value. So, the more na ginagamit ng tao, the more na tumataas yung value niya. Okay? Let's have now the fair value. Ano naman tong fair value? Makinig kayo mga anak, i-picture out nyo na lang yung mga examples na sinasabi ko, ha? Okay, halimbawa, nung 20 years ago, halimbawa to ha, 20 years ago, may isang lote sa Cavite na ang halaga ay 1 million. 20 years ago. Okay? Now, at present time, same lote, same land ang pinag-usapan natin ha. Pero ngayon, 2025, ang halaga na ng lote is sabihin natin 5 million. So yung 5 million, yun yung fair value. Okay? So therefore, pag sinabi nating fair value, yung itinataas, yung nag-a-appreciate na value ng isang property as time goes by. Okay? So halimbawa mga anak, may available na lupa na worth 95 million. Ngayon to ha, present time. Tapos, nagpunta ka sa assessor's office, tapos pina-compute mo ano yung fair value ng lupang yon, let's say 10 years from now. And you found out na yung lupang yon ay pwedeng magkaroon ng fair value 10 years from now na aabot ng sabihin natin na 105 million. Okay? So ang tanong doon, bibilin mo ba yung lupa? Okay? So kung titignan natin, class ha, kung may pera ka naman, bilin mo. Kasi kung titignan natin, bibilin mo siya ng 95 million, after 10 years, 105 million na siya. So kung ibebenta mo siya after 10 years, tumubo ka na ng 10 milyon. Okay? So kung 10 milyon yan, parang nakaipon ka ng 1 milyon kada taon. 'Di ba? Kasi 10 million sa loob ng 10 taon. Tataas yung fair value niya by 10 million. Kaya if I were you, if you're going to ask me, bibilin ko ba yun, ma'am? Oo, bibilin. 'Di ba? Kung may pera ka, why not? Kasi at a certain period, let's say nga yung after 10 years natin, may ibebenta mo na siya ng 10 million. Tubo ka na ng 10 million. Ganon, okay? Next, ano naman yung book value? Yung book value, mga anak, total assets minus total liabilities. Halimbawa, meron akong asset na worth 100 million. May utang ako na 20 million. So yung 20 million, ibabawas yun sa asset ko na 100 million. So therefore, magkano ang book value ko? 80 million. Okay, ngayon, ano ang purpose ng book value? Para in case na gusto kong ibenta yung property ko, may idea ako na dapat nandun sa 80 million yung magiging presyo ng property ko. So, ang pwede mong gawin doon, kung ikaw yung may-ari ng property, pwede mo siyang ibenta ng, let's say 83 million. Para pag tumawad, pwede mong isagad hanggang 80 million. Kasi yun naman yung book value ng property. Naintindihan ba mga anak? Naintindihan? Opo. Yes po. Ayan. Yes Yung po. iba, nakikinig pa ba? Opo. Ayan, sige. That is why mga anak, ang kagandahan na alam nating mag-compute ng book value is that, halimbawa, kung ikaw si buyer, di ba? Alam mo kung ano yung totoong halaga ng property na binibili mo. Or kung ikaw naman si seller, alam mo kung magkano yung tamang halaga na ibebenta mo yung property nang hindi ka malulugi at hindi ka rin naman magiging gahaman as a seller. Okay? Mamaya magdidiscuss paano kinukuha yung book value. Ha? Okay. So, we have the salvage or the resale value. Kapag gusto mo nang ibenta yung property mo, after mo siya gamitin at a certain period of time. And then, pagka naman pa-junk na, yun na yung scrap value. Kaya 'di ba sabi ko sa inyo nung last time na tinuro natin to, mas maganda kung
ibenta mo na ng salvage value pa lang kaysa sa scrap value. Kasi mas mataas ang salvage value kaysa sa scrap value. Okay? Next. So, para saan ba ang depreciation? Una, para alam mo kung marirecover mo yung capital na ginamit mo sa pag-i-invest sa isang property. Okay? Halimbawa, ibebenta mo na siya. So, more or less, pag binenta mo siya, dun sa halagang naibenta mo siya, dapat lalabas doon na na-recover mo pa rin yung capital na in-invest mo. Pangalawa, eto bigay na lang ako na example dito ha. Halimbawa, ako, yung printer na ginagamit ko, halimbawa, let's say binibili ko siya ng 8,000, something like that, 8,000 ha. Yung 8,000 na yon, yung printer na yon, nagagamit siya ng 1 or 2 years. Sa totoo lang, base sa experience ko, siguro sa dami na rin ang piniprint ko everyday, yung mga handouts nyo, yung mga activities nyo, yung mga exams ninyo, okay? Sa dami din ang piniprint ko araw-araw, talagang hindi din siya tumatagal ng ganun katagal. Pero kung titignan natin, kung titignan ko hindi na rin ako lugi, kahit na sabihin natin na nag-depreciate na yung printer, to the point na i-junk na siya kasi nasira na eh. Okay? Bakit, ma'am? Kasi 'di ba, kung tutusin, kung 2 taon ko na siyang nagamit at let's say nabili ko siya ng 10,000 pesos. Okay? Sa dami din ng mga papers na naibenta ko na, 'di ba, na ipamigay ko na sa mga estudyante, bawi na ako doon sa naipuhunan ko. Kung tutuusin, pwedeng nadoble na, 'di ba? Yung profit na bumalik sa akin. So kahit na sabihin natin na hindi ko na siya ipapagawa, itatapon ko na lang siya, gagawin ko na lang siyang junk, hindi na ako lugi. Did you get my point? Ha? Did you get the point, mga anak? Yes po. Yes po. Ayan, Yes po, ma'am. okay? Siguro kung halimbawa, binili ko siya ng 8,000, halimbawa, tapos 2 buwan ko lang nagamit, yun ang lugi ako. Diba? Pero kung halimbawa, nabili ko siya ng 8,000 at nagamit ko na siya ng 2 taon, diba? Sa dami ng papel na i-print nun, kahit na sabihin natin na total devastation na yung nangyari, total depreciation na yung nangyari kasi magiging junk na siya, okay na rin, hindi na rin ako lugi. Kasi sa totoo lang, sinasabi din naman ng mga technicians to, yung mga printer natin ngayon, disposable na yung mga yan. Ibig sabihin, kapag nasira, mas maigi na bumili na lang ng bago kaysa ipagawa pa siya. Okay? Next. So, we have the types of depreciation. The first one is the normal depreciation. Sa normal depreciation, mga anak, nandito yung physical depreciation, functional depreciation. Ano pinagkaiba ng dalawa? Pag physical, nagbabago yung itsura. Example, yung bahay, halimbawa, nagpe-fade yung pintura, inaanay ang mga kahoy, di ba? Kinakalawang ang mga bakal, physical depreciation yon. Pag functional naman, halimbawa, nagde-depreciate yung object kasi hindi na siya nagpa-function as expected. Example yung mga laptops natin, yung mga cellphones natin, yung mga gadgets natin. Okay? Basically, pag tumatagal na yung mga yan, bumabagal na. Diba? Kasi medyo marami na yung data na naipasok sa kanila, kaya yung memory medyo bumababa na, napupuno na. Kaya ang tendency, hindi na sila nakapag-function ng tama. Kaya halimbawa, ibebenta mo na yung laptop mo, hindi mo na yan maibebenta sa presyong medyo maganda since hindi na rin siya nagpa-function ng maayos. Okay? Then meron din tayong tinatawag yung depreciation due to the changes in price levels. Ito mga anak yung sinasabi ko sa inyo, a perfect example nito, yung bakit fluctuating ang presyo ng langis sa bansa natin. Diba? Remember, umaangkat tayo ng krudo sa ibang bansa, particularly sa Middle East. Kasi sa Middle East, mga anak, marami silang crude oil na namimina. Sa bansa kasi natin, sa totoo lang, wala kasi tayong malaking minahan ng krudo. Meron tayo sa Palawan, pero hindi din ganun kadami yung krudo na namimina ng mga miners natin. Kaya dahil nga tumataas ang pangangailangan sa krudo sa bansa natin, kaya wala tayong choice kundi umangkat sa ibang bansa. Ngayon, pag umangkat tayo ng krudo sa ibang bansa, ang presyuhan niya pang world market.
Okay? So that is why kapag tumaas sa world market, okay, wala tayong choice kundi magtaas din ng presyo ng crudo or ng gasolina. Pagka bumaba sa world market, bumababa din naman, di ba? Kaya lang kung mapapansin ninyo, lalo na yung mga nakamotor dyan or may sasakyan dyan, mapapansin ninyo na sa sitwasyon ng bansa natin ngayon, parang bihira na siyang bumaba. Mas madalas na siyang tumaas. Okay? Now, pwede din naman yung depreciation due to the depletion. Ano naman tong depletion? Ito mga anak yung paghina ng purchasing power ng piso versus sa dolyar. Okay? Ito yung nararanasan natin ngayon. 'Di ba? Patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin kasi nagde-depreciate yung status ng ekonomiya ng bansa natin. Bumababa yung status ng ekonomiya natin at ang epekto ng mga anak, vice versa, tumataas ang bilihin ng, ang presyo ng mga bilihin. Okay? So, yun yung tinatawag nating normal depreciation. Ha? Okay. So, let's solve now the requirements of depreciation method. So, halimbawa, magpapa-assess ka ng property mo, ito yung mga requirements na hinihingi ng commonly ng assessor's office. So, kailangan yung method na gagamitin ay simple lang. Diba? Kaya mamaya mga anak, magdi-discuss tayo ng two types of depreciation method. Yung pinaka-simple, yung pinaka-basic types na lang ang i-discuss ni ma'am. Okay? Then another thing, pag gumamit tayo ng depreciation method, dapat nakita natin na ma-recover natin yung capital. Okay? Next, dapat yung book value na makukuha natin ay reasonably close dun sa market value at any time. Remember ha, nagbabago yung market value at any time due to the condition of the purchasing power of piso versus sa dolyar. And of course, the method should be accepted by the BIR. Ma'am, anong kinalaman ng BIR dyan? Kasi mga anak, lahat ng properties na binibili natin ay may tax. Hindi kasi libre ang tax sa bansa natin. Diba? Hindi katulad sa Middle East, libre ang tax sa Middle East. Kaya sa totoo lang, kung mapapansin ninyo, mas murang bumili ng gadget sa ibang bansa compare sa bansa natin. Kasi hindi tayo tax-free. Lahat ng binibili natin, merong tax. Kapag kumain ka sa Jollibee, meron tayong value-added tax na tinatawag or yung VAT. So dapat, yung method na gagamitin mo, kung gagamit ka ng depreciation method, ay yung ginagamit din sa BIR. Ayan ha. Okay. So, ito ngayon ang itsura mga anak. Makinig ha. Ito ang itsura ng cash flow diagram sa depreciation. Ayan. So, ang una nyong i-drawing dyan, yung x-axis, ito. Ayan. Lalagyan nyo na scale. Depende kung anong period yung kailangan ninyong ilagay. So, halimbawa, first year, second year, third year, fourth year, fifth year, so on and so forth. Halimbawa, kung 100 years yung pinag-uusapan, wag mo naman nang ilagay ng 1 to 100 dyan. Mag-scale ka na lang. Pwedeng 20, 40, 60, 80, 100 para 5 guhit lang. Ayan to. Tapos, dito na tayo ha. Ang una niyong ilalagay si FC. Ito. Ayan. Si FC is the first cost. Yan yung cost ng acquiring an asset. Okay, halimbawa, kung 1 million ang bili mo dun sa land, so therefore, ang first cost mo is 1 million. Okay? Mapapansin niyo double-headed arrow yung ginagamit natin, ha? Hindi na to yung arrow down, arrow up. Okay? Tapos, mga anak, susunod nyong ilalagay si book value. Okay? So, kung ilalagay si book value, ma'am, depende kung saang period mo i-determine yung book value. So, halimbawa, you wanted to know the book value of your property after 4 years. So, therefore, si book value, lagay mo dun sa 4 dito sa x-axis mo. Ayan ha. Pag nilagay si book value, mga anak, kailangan mas mababa yung mas maiksi yung arrow ni book value kaysa kay first cost. Not necessarily na kalahati ni first cost. Okay? Kasi minsan, lampas sa kalahati yung book value. Minsan naman, hindi pa umabot sa kalahati yung book value. Basta mga anak, tandaan nyo lang na yung arrow ni book value, mas maiksi dapat sa arrow ni
first cost. Tapos, sa dulo nyo ilalagay si salvage value. Kasi di ba si salvage value, ito na yung pinaka-last value na pwede mong ma-determine doon sa property na binili mo. Okay? Ngayon, si salvage value or si scrap value always lesser than the book value. Kaya kung mapapansin ninyo, dapat yung arrow ninyo kay scrap value or kay salvage value, mas maiksi naman kay book value. Okay? Ulit ha. So, x-axis muna. Lagay yung mga periods na kailangan. Then, lagay si FC sa 0 mark. Then, lagay si book value kung saan yung period na i-determine mo, yung book value. And then sa dulo, alimbawa, 8 years lang yung economic life ng property. So, dun sa 8, sa x-axis mo, dun mo ilalagay si scrap or si salvage value. Okay? Again ha, lahat sila ay double-headed arrow. Okay? Tapos, susunod yan mga anak, maglalagay kayo ng curve line. Ito. Ayan, patatamain nyo kay FC, kay book value, at saka kay salvage value. Okay? Commonly, pababa ito since depreciation nga ang pinag-uusapan natin. Okay? Ano yung mga quantities na to? Pagkalagay nyo ng curve line na to, ayan, i-close ninyo yung figure. Gawin nyo siyang rectangle. Ito yon. Yan, yung broken line na nakikita nyo yan. Bakit? Kasi mas mabilis mag-analyze ng problem kung meron kayong rectangle. Kasi ganito yan mga anak ha. Nasa taas ni salvage value yung total accumulated depreciation natin. Ibig sabihin ng total, kabuuan. Kung magkano yung kabuuang halaga na ibinaba ng property from the time na binili mo siya. So, halimbawa, kung 8 years lang ang economic life, mula nung first year, second year, third year, fourth year, fifth year, sixth year, seventh year, 8th year, okay, yung total value na nag-depreciate, yun yung iyong DN. Okay? So, kung hanggang 8 years lang yung economic life, ang N mo dito is 8. Kaya magiging D8. Halimbawa, kung 10 ang economic life, therefore this is D10. Depende kung ilan yung economic life ng property. Okay? Then sa taas naman ni book value ito, this is another accumulated depreciation value. Pero ito mga anak, kaya siya nakatapat kay book value, kukunin nyo yung accumulated depreciation value hanggang doon sa time na kinukuha nyo yung book value. Kaya halimbawa, ang R nyo dito ay 4. So therefore, ito ay D4. Pero ang lifespan ay 8, therefore ito D8. Naintindihan po? Naintindihan mga anak? Opo. Ayan. Yes po. Ayan. Tapos mga anak, meron pa tayong small letter D. Ito ano naman yan? That is the annual depreciation value. So, ibig sabihin, kada taon, ayan, bababa yung value niya. D1 yon. Halimbawa, in the first year, bumaba yung value. From the first cost, bumaba. D1 yan. Tapos, syempre, patuloy na bababa yan. At second year, we have your D2. At third year, we have D3, then again, so on and so forth. Ayan ha. So, gamitin natin yan sa problem mamaya. O ito mga anak, in general ha, ito yung iba't ibang klase ng depreciation. Meron tayong time independent at saka meron tayong time dependent. Ano yung time independent? Yung pag-depreciate ng value ng object, hindi nakadepende sa tagal ng panahon. Ayan, okay? So, commonly si time independent, ginagamit ito sa mga production or sa mga manufacturing firm, sa mga manufacturing companies. Ayan. Then ito, yung time dependent, nakadepende sa panahon. Okay? Ito yung expected natin na as time goes by, pwedeng mag-depreciate yung isang property. Tapos si time dependent, meron pa siyang magkaibang classification. Meron tayong uniform methods at saka yung non-uniform methods. Si uniform methods, nandito si straight line at saka si sinking fund. Kay non-uniform, nandito si DBM,
declining balance method, yung sum of years digit method, at saka si marks method. Sad to say mga anak, unfortunately, hindi ko na maididiscuss si non-uniform. Okay? Ang maididiscuss ko na lang is si uniform method. Pero don't worry mga anak kasi base naman sa experience namin, ang common naman na lumalabas sa board exam ninyo is the straight line method and the sinking fund method. Pero if you wanted to, pwede pa rin ako maglagay ng mga YouTube tutorial dito sa DBM, sa sum of years at saka sa marks. Para din kung may oras kayo, pwede niyong pag-aralan itong non-uniform methods. Is that understood mga anak? Yes po, ma'am. Thank you po. Yes po. Ayan, sige. So, bigay tayo ng example, ha? Okay, punta muna tayo sa straight line method. Si straight line method, kaya ito straight line, yung pagbaba ng value ng property directly proportional sa age ng property. So, ibig sabihin, expected na kada taon, okay? Kasi ang pagtanda naman is kada taon ang kwentahan, di ba? So, kada taon, expect natin na bababa ang value ng isang property kapag straight line method ang gagamitin. So, ito yung mga equations natin for the straight line method. Ito muna this is for annual depreciation value. Okay? Yung CO, that is the first cost. Okay? CL is the salvage value. And then L is the economic life. Okay? Ito namang pangalawa, ayan, this is the total accumulated value. So, halimbawa, mga anak, 10 years lang yung lifespan ng property. Therefore, itong N na to is 10. Ayan ha. Tapos, kung mapapansin niyo itong part na to, same lang siya yan. Kaya itong si DN, pwede nyo siyang i-shortcut ng N times D. Okay? Or halimbawa, pwede din itong equation na to, yung pagdedetermine ng yung DR, yung accumulated depreciation value base sa period ng book value na ginamit ninyo. Pwede din yan. Same lang sila ng formula ni DN tsaka ni DR. Okay? Tapos ito, book value. Book value ito mga anak So pwede nyo gamitin na abbreviation dito is BB. Katulad dito sa ano natin, sa cash flow diagram natin. Ayan, okay? So, let's have an example here. Pero magpapalit muna ako ng slide para nakikita na? Opo. Ayan. Opo. Okay, so again these are the equation for the straight line method. Okay, so let's have example number 1. So sabi dito, an electronic balance costs 90,000 and has an estimated salvage value of 8,000 at the end of its 10 years lifetime. So what would be the book value after 3 years using the straight line method in solving for the depreciation? Ang kagandahan sa depreciation problem mga anak, sinasabi sa problem anong method ang gagamitin nyo. Katulad nito, using the straight line method. Okay? So simulan natin. So sulat natin ano yung mga values natin. We have the first cost which is 90,000. Ayan, so 90,000 yung pagkakabili doon sa electronic balance. Then, sabi din sa problem, meron tayong salvage value na 8,000. Meron siyang economic life na 10 years. So, ibig sabihin, 10 years lang ang itatagal ng electronic balance na binabanggit dito sa problem. Tapos, sabi dito, kukunin daw natin yung book value after 3 years. Kaya ang N natin dito is 3 years. Kaya tingnan nyo maigi kung ano yung period ng book value na pinapahanap sa inyo. Okay? Diba, ito ang equation natin for the book value. We have the first cost minus yung accumulated value for 3 years.
Kasi bakit 3 years? Kasi yung book value after 3 years lang ang pinagbabasihan natin. Kasi yun lang naman yung tinatanong doon sa problem. Kaya dito, this would be FC minus D of 3. Kasi yung accumulated depreciation value for 3 years lang ang kailangan natin. Kaya mga anak, kung gagamitin agad natin yung formula, hindi agad natin ito masasolve kasi wala tayong D3. Diba? Kaya kunin nyo muna yung D3. Okay? Yung accumulated depreciation value sa loob ng 3 taon. Ito yan. Ito yung formula na yan. So that is why, pag kinuha natin yan, okay, sabi ko nga sa inyo kanina, di ba, itong part na to, same lang siya ng equation for small letter d. Kaya pwede natin gawin to na n multiplied with d. So that is why, kunin muna natin si d. Okay? Ang formula ng D, si D again mga anak, kaya yung small letter D is the annual depreciation value. Okay? First cost minus the salvage value divided by the economic life. First cost, 90,000. Salvage value, 8,000 divided by 10. So meaning we have 8,200. Ibig sabihin mga anak, kada taon, bumababa ng 8,200 itong electronic balance na binili mo ng 90,000. Kaya kung book value ng 3 years ang hinahanap natin, yung annual depreciation value na 8,200, multiply natin sa 3, yun ngayon yung magiging total accumulated depreciation value sa loob ng 3 taon. And that is 24,600. Ngayon, dahil may D3 na tayo, pwede na natin kunin yung book value. Diba? So, book value is equal to first cost minus yung accumulated depreciation value sa loob ng 3 taon, which is the 24,600. So, therefore, ang book value ng electronic balance after 3 years from the time na binili mo siya will be 65,400. Ito na siya. So, ano ibig sabihin nito, ma'am? So, if I were you, kung gusto mo nang ibenta itong electronic balance na binabanggit dito, ibenta mo na siya after 3 years para medyo malaki-laki pa yung book value. Kasi mga anak, the more na tatagal yan, okay, the more na bababa yung book value. Pag binenta mo yan, mas mababa na yung halagang mapapagbentahan mo. Nagkakaintindihan po? Opo. What about the other? Yes po, ma'am. Opo. Last example for this afternoon. Ayan. So, ano pa rin to mga anak ha? Straight line method. Ha? A company bought a new laptop for their new employee. The laptop was advertised to have an economic life of 8 years, and at that point, it would cost 10% of its original price. So, ibig sabihin mga anak, pag kinuha natin yung salvage value nito, since wala namang binanggit sa problem na salvage value, kunin lang natin yung 10% ng kanyang original price. Yun ang kanyang magiging salvage value. So, find the book value of the asset at its 4th year if it is cost 35,000 initially. So again, you will prepare the cash flow diagram. So you prepare the x-axis. So ito, ginawa ko na lang siyang by 1, pero nag-crooked na lang ako dito. Ibig sabihin, continuous yan hanggang 8 years. So this is 1, 2, so on and so forth. Tapos nilagay ko si FC dito. Ang FC natin is 35,000. Tapos si book value, nilagay ko sa 4. So lalabas 4 ito. Bakit sa 4, ma'am? Kasi yun yung pinapahanap sa atin. Book value at its 4th year. Then, syempre, lalagay sa dulo si salvage value. Okay? Similar ito doon sa cash flow diagram na pinakita ko sa inyo kanina sa PowerPoint presentation natin. Okay? So, kunin natin yung salvage value. Sabi dyan, 10% ng original cost. So, 10% of 35,000 is 3,500. Okay? Tapos, i-close natin. Gawin nating rectangle. Ayan. Sa taas ni SB, lagay nyo doon si DN.
Sa taas ni book value, lagay nyo doon si D4. Bakit 4? Kasi nga, book value at its 4th year ang hinahanap natin. Okay? Lalabas ito, mga anak, this is D8. Okay? Kasi 8 years lang ang economic life ng laptop. Ayan ha. Ngayon, di ba, kung titignan natin, kung pagsasamahin natin si SB at saka si DN, okay? Kung titignan ninyo, pagkapreho sila ni FC. Yun ang purpose bakit nyo kailangan gumawa ng rectangle. Kasi dito makikita nyo yung relationship ng bawat quantity natin sa isa't isa. Katulad dito, di ba, si book value tsaka si D4, pag pinag-add natin tong dalawa, equal sila kay FC. Ganon din si SB at saka si DN. Pag pinag-add natin tong dalawa, equal na sila kay FC. Okay? Kaya halimbawa, since book value ang hinahanap dito, kung may D4 ka, subtract mo lang siya kay FC, yun na ang book value. Okay? Or halimbawa, kung may DN ka, may SB kung may DN ka, pero wala kang SB, may first cost ka, si DN, subtract mo lang kay FC, yun na ang iyong salvage value. Okay? Yun ang purpose, mga anak, bakit tayo gumagawa ng rectangle. Ayan ha. So, si DN, paano yan nakuha? 35,000, which is the FC. Bawas natin tong salvage value natin na 3,500. Kaya siya naging 31,500. Ayan. Ngayon, para ma-solve to, mga anak, meron dalawang method na pwedeng gamitin. Una, by similar triangle. Yung isa, by annual depreciation. Dito muna tayo sa similar triangle, ha? Okay. Nasaan yung triangle na pinabanggit natin dyan? Ito. Sundan nyo yung cursor ng laptop ko, ha? Ito. Yan yung triangle, ha. Lalabas, meron tayong big triangle, ito yon. At meron tayong small triangle, ito yon. Nakikita ba, mga anak? Yes po, ma'am. Ayan. So, lalabas, mga anak, kung titignan natin to, ang base ng big triangle natin is si DN. Ito yon. Si DN. Tapos, di ba, yung time na involved kay DN is yung 8. Diba? Kabuuan, yun yung economic life ng laptop. Mula sa umpisa hanggang doon sa huling taon ng economic life niya. Kaya lumalabas, ang base ng big triangle natin is si DN. Ang altitude niya is yung 8. Ayan ha. Tapos kay small triangle naman, ang base natin is si D4. Bakit 4? Kasi 4th year ang book value na hinahanap natin. Ha? Paulit-ulit na tayo. So, ang base natin is D4. Ang altitude ng small triangle natin is 4. Kaya lumalabas, pareho tayong may base at pareho tayong may altitude. Kaya pwede na itong gamitan ng bisimilar triangle. Okay? Kunin lang natin yung ratio ng base at ng altitude. Kaya kay bigger triangle, we have dn over n. Kay small triangle, we have d4 over 4. Ang hinahanap natin ay si d4 kasi pag meron na tayong d4, susubtract lang natin yan sa FC, yun na yung book value. Okay? So, therefore, similar triangle lang to. Ang dn natin is 31,500. Ito yon, di ba? 35,000 minus 3,500 will give you 31,500. Ang n natin dito ay 8. Ito yung mga anak, ha, yung altitude ng bigger triangle natin. D4 is unknown, divided by 4. Saan ang galing yung 4? Yung altitude ng smaller triangle natin. And then cross multiply. 31,500 times 4 will give you 126,000. D4 times 8 will give you 8 D4. D4 lang ang kailangan natin. So, divide both sides by 8. Then, cancel nyo yung 8 dito. 126,000 divided by 8 will give you 15,750. Therefore, ito yung accumulated depreciation value after 4 years. Dahil may D4 na tayo,
pwede na natin kunin si BB, di ba? Subtract natin yung 15,750 sa 35,000. Therefore, the book value of the laptop will be 19,250. So, ibig sabihin mga anak, okay, kung na-purchase yung laptop ng 35,000, after 4 years, ang halaga na lang niya is 19,250. Is that clear? Yes po. Yes po. Ayan. Yes po. Yes po, ma'am. Okay. Or if you wanted to, pwedeng ganito. Yung diretso na, gamitin nyo na yung mga equations na binanggit natin kanina. Okay? So, diretso na tayo. Kunin natin yung buong triangle. So, di ba, kada taon magdi-depreciate siya. Kaya meron tayong D1, D2, D3, D4. Hanggang 4 na lang kasi book value ng 4th year lang naman ang hinahanap natin. Okay? So, kunin muna natin yung annual depreciation value. DN over N. So, ang DN natin, na-compute naman natin kanina. Diba? Ito siya. Then, divided by 8. Yung kabuuan mo na to mga anak ha. Kasi si DN ay nandun sa dulo. So, therefore, ang N nyo dito ay 8. Or kung ano yung economic life. Ha? Okay. So, therefore, ang annual depreciation value will be 3,937.5. Ibig sabihin mga anak, kada taon, bumaba pa yung halaga ng laptop by 3,937.50. Okay? Ngayon, dahil ito ay annual, D4 ang kailangan natin, multiply lang natin yan sa 4. 4 times 3,937.50 will give you 15,750. Same lang sila, di ba? So, therefore, mga anak, subtract lang natin ulit yan. FC, which is 35,500, minus D4 na nagamit natin, which is 15,750. Ano nyo na lang, double check nyo na lang mga anak kung tama yung sagot ko dito. Kasi parehas lang naman sila, pero magkaiba yata yung sagot na naisulat ko. Okay? So, therefore, bahala na kayong mamili dyan mga anak kung ano yung mas madali para sa inyo. Pero ako, if I were you, ito na lang. Diba? Yung annual depreciation method na lang. Anyway, given naman yung mga formula na kailangan ninyo para hindi na kayo malito pa dito. Pero same lang naman sila. Same lang ng kakalabasan na sagot. Okay? May tanong po?